Di ba yung binasa natin kanina? Yung tradition kasi, tinanong kasi ng mga Pharisees at ng mga Sadducees si Jesus, sabi nila, Jesus, bakit ganun? Bakit yung mga disipulo mo hindi naguhugas ng kamay? Sinira nila yung tradisyon ng mga elders. Then, ang sagot naman ni Jesus, bakit kayo sinisira nyo din ang utos ng Diyos sa inyong tradisyon? Which is yung kanina, yung magulang, igalang ninyo at mahalin ninyo ang inyong mga mag-inat, ama, diba? So, pumasok siya doon. So, ito yung topic natin tonight. And I believe it's the message of the Lord kasi na-receive ko to, I think, 2 weeks ago, yung nagbabasa tayo ng sa Jerusalem kasi may reading ng Book of Judges, I think, Judges chapter 16. Sabi niya, parang before ako magbasa, I pray to the Lord. Kasi kuminsan naman, totoo talaga yung sinasabi ni Pastor RJ kanina na mahirap mahalin ang Diyos. Diba? So parang kaya natin ang sabihin na mahal kita Lord, pero hindi sa gawa. It's parang ang dali sabihin sa bibig. Tama ba? Ang dali na, yun yung prayer ko na sabi mo, Lord, tulungan mo akong mahalin kita, hindi lang sa salita. Kasi di ba, minsan, ang panalangin, masyadong mamulaklak, di ba? Na, which is true, minsan, at madalas, hindi minsan, but may mga nagagawa tayo na alam natin mali, pero we're still doing it, di ba? And yet, may ginagawa na sinasabi natin, Lord, mahal kita. Then, yun nga yung prayer. Then, after, binasa ko yung Judges chapter 16, sabi niya, sinasabi mong mahal mo ako, pero malayo ang puso. Grabe yung message ni Lord na, which is true, Lord. And na-stop ako kasi yun pala yung prayer ko. Then yung book ng Judges 16 na, which is true, Lord, parang conviction na message talaga. Minsan, hindi naman lagi pag nagbabasa ka ng Biblia, hindi laging may message si Lord. Minsan, babalikan mo nga may revelation na parang nabasa ko lang siya, pero parang wala akong intindihan, walang message. And minsan lang siya mangyari. And Lord to God, ito po yung history kung bakit ito yung, and I hope makatulong sa bawat isa. Amen? Okay. So, kinote niya kasi ang Isaiah chapter 29 verse 18, then the Lord said, because this nation approaches me only with their words and honors me only with their lip service, but they remove their hearts far from me, and their reverence for me is a tradition that is learned by men without any regard for its meaning. So, kinote ni Jesus, dahil wala pa namang New Testament that time, di ba? So, ang mga katuwaan is nasa Old Testament. So, kino-quote siya ni Jesus ang sinabi ni Isaiah na lumalapit ang mga tao nito, which is, di ba nakikita natin yung mga religious distance sa mga nag-aano kayo, di ba, ng mga religious, they're praying the bus. And the Lord says, may sabi siya na parang wino-warningan niya na madalas kayong manalangin sa akin, kaya lang yung puso nyo malayo. And yun yung message ni Lord dito sa Isaiah. And we need to be aware of vain worship. Ano po ba yung vain worship? Ang vain worship is yung nga sabi ko kanina na marami kang pwedeng sabihin mga tamang salita, pero empty. Which is true, di ba? And kung naranasan ito sa Biblia, and for sure nararanasan din po natin na may times we speak too much, we pray. Di ba, minsan nga pag may mga bagong believers, kasi gano'n ako nung ikaw mag-pray sis Nettie. Sabi lang, gusto ko yung prayer niya, mag-block na, para makikinig. Which is, ina-acknowledge natin yung tao na makikinig. Dapat, di ba nangyayari siya, yung mag-pray katulad ni sister, which is mali. Hindi naman ang tao. Kaya lang, yun yung first ganun ang Kristiyano, di ba? Yung una, tama ba manalangin? Kasi di ba nanalangin ko, di ba yung una kay Pastor Regan na may mga verses, may mga di ba? Hindi ang tao. Kaya kadalasan tao talaga ang binibigyan natin ng importance, di ba? Kaya, ang mensahe dito sa message na ito is, we need to be aware of vain worship. Ano po ba ang vain worship? Sabi niya kanina, they honor me with their lips. Sabi na, the Lord said to Isaiah that
Israelites were honoring Him only with their words, but not with sincerity or truth. Amen? So, hindi na tayo lalayo. Huwag na tayo pupunta sa mga Israelites. Puntahan na lang natin yung sarili natin, no? Which is, di ba na, we're honoring, tapos may word na honor, di ba? Grabe yung message, no? Na honor, ang parang kapalmuks, di ba? Parang honor, siguro, tapos, pero sa lips lang, di ba? Pero, walang sincerity, walang truth, and nagagawa ko yun. Nagagawa ko, I'm telling you na, Lord, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Pero, yung heart ko very empty. Kasi bakit siya empty? Kasi, you're showing off people, di ba? Yun yung gusto ni Jesus na ipakita sa mga Pariseyo at saka mga Saduceyo, which is the Israelites. And I believe na mensahe din para sa atin, mga kapatid. Sabi niya dito, Him only with their words, but not with sincerity or truth. They were going through the motions of religion. Jesus' life and teaching gave us instruction in how to live a godly life, though godliness never earns access to heaven. Minsan may maling thinking din tayo. Magsisimba ako kasi kailangan ko mapunta sa heaven. Diba? Na-feel ko din nga before, nung bagong Kristiyano ako, kailangan ko magsimba, kailangan ko mag-communion kasi ito yung way which is wrong. Diba? The only way is Jesus. Diba? Yun yung salvation. Jesus himself na napako siya sa cross. Yun ang salvation. Ang ginagawa na lang natin, mga kapatid, dito sa simbahan is result na lang siya. Diba? Result na lang dahil nakakilala ka kay Lord Jesus, sinagam mo siya dahil tinanggap mo siya dahil sabi nga sa Biblia, binanghel kita nung makasalanan ka pa. Paano ba kaya ngayon? Ngayon pa lang we're trying our best na makasunod kay Lord, though we're failing, di ba? And hindi yun magiging mga kapatid ng access, ha? Para sure, kasi may ganun din ako na, kala ko before, mag-gain ako na asang-alinan ko lahat ng service, prayer meeting, lahat. Then, yun nga, sabi nga ni Pastor Edgy, na yung I give my tithes, and yet, pwede namang maging malayo ang puso mo sa pagbibigay just to show off. Diba? So, gusto ng Lord na i-check natin yung heart natin kasi diba mga kapatid, wala namang pwede makapag-check yan eh. Diba? Sabi mo sa katabi mo, sis, di mo pwede check heart ko. Sis, si Lord lang. Si Lord lang ha. Si Lord lang pwede mag-check ng heart ko. Only God. Kasi, napakadali. Nung unang binabasa ko siya, parang napakadali, Lord. Napakadali, mga kapatid, na to judge. Parang mali yung ko nga sabi ko. Which is, yun yung message na Lord. Sabi, maganda kaya ito, Lord, sana sa Edwin. Then the Lord answered, bakit Edwin? Ikaw nga muna Ikaw nga yung unang kinokorek di ba? Sa bawat mensahe na naririnig natin, tayo ang unang kinokorek ng Diyos. Amen. So be aware na lahat ng ginagawa natin, it will not gain access to heaven. Resulta na lang siya dahil mahal natin na Diyos. Sabi nga ni Pastor Rashid, dahil na mahal ko ang Diyos, magbibigay ako. Dahil hindi ko deserve to magbibigay ako, di ba? Not out of obligation. Amen? Amen. Lip service. Ano nga ba yung lip service? Saying yes with your mouth, but saying no with your heart and action. Amen? And madalas, napakadaling tingnan talaga kay si sister. Di ba yung sinasabi niya sa pinagawa? Di ba? Ang daling mag-judge. Napakadali talaga. Kaya lang, the Lord Himself, ang gusto niya, ikaw muna anak. Ikaw muna tingnan mo. Kasi, I believe, a true Christian, a mature Christian, unang sarili muna ang tinitingnan. Bago ang iba. Amen? A true Christian is taking account of what the Word of God means and believing it. Yung parang, you're reading the Bible. Pero bakit? May times parang ang daming promises, kaya lang ang hirap i-claim. Tapos sabi mo, Lord, kung nabitoy ako, papapalain mo. Sabi mo, Lord, pag lumapit ako as Christian, bakit May mga question, di ba? O Lord, nagbibigay ako, pero may pero pa, di ba? May condition pa, no? Ganyan ang minsan natin. And mga kapatid, sarili natin, ang tingnan natin. Then action, we need to realize that God only honors worship that is accompanied by genuine obedience and heartfelt adoration.
So, dapat true siya na obedient, na ginagawa mo siya ay obeyan kahit ang hirap sundin ni Pastora G, mag-o-obey ako. Di ba? Parang gano'n din yung message na giving mo kanina. Minsan, parang gusto kong i-bless si Pastora G. Kaya lang, hindi ko yun kasi malakas siya mag-part-time eh. Pag gano'n ang thinking niyo mga kapatid, tao ang binibigyan nyo. Diba? Pag may message na Lord na you need to do something, hindi yung tao din ang gagawa mo. Diba? Sabi nga sa Biblia, the least you do to me is you do unto others. Diba? Amen. Amen. So we need to check kasi ganun yung minsan, so kayo na si Pastor, kaya lang. Malaksan mo naman si Ate Will, diba? May mga ganon, diba? May mga ano ba, which is wrong. Yes, may mga condition when ibig sabihin, tao ang tinitingnan mo. Pupunta ako sa church kasi Pastor invited me. Yes, Pastor invited me. And the Lord used Pastor G o ibang mga kapatid, ginamit para nandito ka, diba? So we need to check, again, hard check mga kapatid. Genuine obedience ba? Lord, sumusunod ba ako dito? Or, i-check ko, Lord, kung napipilitan ako. Diba? Ipa-check natin kay Lord. Di ba alam mo ipapacheck? You ask the Lord, you talk to the Lord, you pray to the Lord, diba? Hindi yung, kasi si sister, yung message niya, si sister, stop na natin kung may mga thoughts tayo na gano'n, kundi sarili natin. Know that in sincere worship can diminish wisdom and understanding. Nakakabawas pala ng talino. Nakakabawas sa talino, diba? Kaya kung minsan, may time na mapalpa ko yung mga decision-making natin. Kasi, your worship to the Lord, you're like, Lord, give me ako ng wisdom. Kaya lang, nababawasan siya yung wisdom and yung understanding mo. Kung minsan yung will mo ang nagagawa mo instead of the will of the Lord. Amen? So we need to realize and we need to know. Amen? 1 John 3:18, little children, believers, dear ones, let us not love merely in theory with word or with tongue, giving lip service to compassion, but in action and in truth, in practice and in sincerity, because practical acts of love are more than words. So, dapat nakikita. So, dapat ang obedience natin, siyempre pa kailangan natin magsalita, di ba? Kaya lang, dapat may manifestation siya ng Holy Spirit na, which is more na nga, hindi ikaw na makapansin doon eh, yung lagi mong kasama. Lagi yung changes sa sister, That's the power of God, di ba? Or ikaw din minsan na, bakit before hindi ko na, dati napapatulang ko si ganito pag sobrang inis na ako na lahat na nasasabi ko sa akin. Kaya lang, di ba? When you love the Lord, di ba? Sabi nga niya, you want to love me? Love others first, di ba? Love your enemy first. Which is mahirap, sabi nga ni Pastor Ada sa message niya. Anong ginagawa mo sa akin? Anong ginagawa mo sa iba? Ay ginagawa mo sa akin. Hindi madali. Sabi nga, malaman, masyadong meaty yung word. Hindi siya kalabla, hindi na siya milk. Na, paano kung si Mary Mama na yun? Lagi ko na inaaway yun eh. Lagi ko na lang napakahirap. Which is naranasan ko yun kung may sabihan ako sa mga kasamaan na loob na, sabi ko, time heals. Actually, it's not the time heals, it's the Lord's healing. The love of the Lord heals. Ang pagmamahal ng Panginoon ang nagpapagaling sa atin. Kaya kung minsan yung mga friends natin, di ba? Yung mga friends natin na nagkaroon ng restoration, akala mo time heals, actually no. Dahil na kay Lord ka, dahil nag-grow ka kay Lord, nag-grow din yung love mo. And yung love na binibigay ni Lord sa'yo, nakukuha mo, yung pinapasa mo sa iba. Amen. Amen? Diba? So it's not time heals, but the love of God heals. Amen? Amen. Matthew 6:1, be very careful not to do your good deeds publicly to see by men, otherwise you will have no reward prepared waiting with your Father who is in heaven. So, we need to be, sabi nga dito sa Amplified version, we need to be very careful talaga na dapat yung huwag natin sabi, meron kasing lip service, then meron ding eye service, di ba?
Then merong heart service, and ang topic natin is lip service and heart service. Pero meron din yung parang sa work, di ba? Ay, mag-asi. Baby Sender, Ima, Tom, Sender. Kaya, di ba? Pag wala nakatingin, you're doing something, lalo na ngayon daming pesak, di ba? Gaya mo na sa nila. You need to see na we're not doing it publicly. Dapat, actually, kala natin, naloloko natin si Lord, which is hindi. Hindi sa may time na naloloko natin si Lord eh. Kasi sabi na si Biblia, you're mocking me, diba? And may time na akala natin, madadaya natin ang Lord. So, we need to be prepared and check again, checking tayo mga kapatid. Then two, their heart is far away from me. The Lord warned us not to pursue or assume the outward devotion of people in genuine unless sacrificial and transformed living is manifest. Yung outward devotion, diba? So, it doesn't mean pala na yung mga nagagawa natin dito ng mga outward devotion na nakikita ng tao, sabi niya, unless it is genuine. Diba? Which is pwede natin laruin eh, diba, na may mga tao nasa labas ng church na hindi pumupunta. And again, di ba malayo. Pero may possible din, kasi sinabi mismo ni Jesus, hindi ko naman sinabi, na meron din mga tao sa church na dito tayo, pero may times na malayo din pala yung heart natin kay Lord. Na we're present physically, but we're absent spiritually. Diba? Kasi makikita siya eh, yung mga sacrifice naman natin, yung mga sacrifice na ginagawa natin in the church, the Lord sees that. Kung hindi man tayo napupuri ng tao, ang Diyos ang magbibigay ng papuri. Diyos lamang, huwag tayong kumuha ng papuri sa tao. Amen? So, the Lord is warning us, dapat na huwag tayong magkunwari, mga kapatid. Amen. Amen? God desires authentic worship that is more than external observance for lip service. It is a total commitment of loving, obeying, and pleasing God. So yung total service pala dapat, yun nga, sabi nga kanina Pastor Ajit, na magbibigay ka not because of obligation. Pupunta ako sa simbahan, doon dapat may partner ko kasi kasi nga pesak na yung schedule per hour, di ba? Sacrificial, di ba? May sacrifices, di ba? The Lord sees that. Kung hindi man nakikita ng mga kapatiran, God sees that. Siya lang ang nakakita. Kung ano yung mga sacrifice na ginagawa natin. And because of that, dahil sacrificial siya, may mga transformation din na nakikita sa atin. Mga nagbabago. Grabe yung mga pagbabago, yung mga ginagawa ng Diyos, no? Hindi nga tayo nagbabago, kundi kumakapit tayo sa Lord eh. Kaya binabago tayo ng Lord. Amen? God desires authentic worship that is more than external observance or lip service. It is total commitment of loving and pleasing God. And Ephesians 6:6, not with eye service, as man pleasers, but as servants of Christ, only the will of God of the heart. So we're not pleasing people, diba? Hindi natin papupurihan ang mga tao. Ina-acknowledge, yes, pero dapat ang total commitment natin is the Lord, then sa mga kapatiran, even to our pastors, kung may times na mahirap, you need to sacrifice, diba? Kasi may gagawin ang Lord sa'yo. Actually, hindi naman doon sa tao na yun, sa'yo, diba? Kung paano ka magre-react, diba? Kung anong gagawin mo sa situation. So, let's not be a pleaser of men, but kaya lang, sometimes sa lahat, nagiging pleaser tayo ng tao. We please people. And do not seek self-glory and praise na, huwag tayo mag-seek ng mga glory sa atin. Glory to me. Sabi nga rin sa action, that ministry is not final measure of righteousness or your due effectiveness. Kapag may ministry tayo, kapatid, hindi yun yung final measure ng Panginoon. Okay, ministry
din ako before, kalawang ako. Praise God, di ba? Yes! We give glory to the Lord. Kaya lang, that's not the final measure of righteousness or true effectiveness. Again, dahil resulta lang siya ng pagsunod natin kay Jesus. Kaya lang, hindi din siya makikita doon. Dahil, pwede natin gawin ang ministry natin dahil nakita ko yun sa sarili ko before. Maniwala kayo sa hindi, back up ako. Diba? Nawala ka sa... Ano kayo? Back up ako before sa Jerusalem. Nung matagal na kasi ako na-back up. Then, that was his energy. Oo, then that was his energy. Hindi ba rin ka nag-back up? Kasi, nagkaroon ako ng conviction from the Lord, which is, I seek only to glorify myself. Kahit ang puso ko, nasarap ako. Na ano siya na, it takes time bago ko siya makita, bago ipakita ng Lord sa akin. Sabi ko, ginagamit ako ni Lord, or ginagamit ko sarili ko in front, I'm not even praying. Hindi ako lumalabas sa'yo. Wala akong prayer time that time. Ginagamit ako ng Lord that time, sa baka pa, wala din akong plastic. Talagang self-glory lang ako. Di ba minsan may mga papuri kasi ng tao? Masisnet ka. Diba parang talagang na, then that was the conviction of the Lord. Then I stepped out kasi pinakita din sa akin na Lord na you're just giving glory to yourself. Diba? So we need to check yung ministry na binibigay na sa akin na Lord. Ano lang siya, ang resulta ng paglapit mo kay Lord. Gusto mo magpanggamit kay Lord. Praise God, diba? We're not, hindi tayo mga kapatid nag-judge dito. But sa sarili ko, nakita ko yun and the Lord showed me. Bakit pinakita niya? Kasi you ask. Diba? Minsan may tayo, Lord, ipakita mo nga. Ipakita mo nga na true ba talaga yung paglapit ko sa'yo? Nag-o-obey ba talaga? Nandito ba ako, Lord, sa simbahan dahil sa'yo? Laging reason natin, laging si God, laging si Jesus, diba? Laging siya ang rason bakit tayo nandito. Beware leaders the tendency to view ministry as form of entertainment. We're not entertainers mga kapatid. Kundi, ginagamit tayo ng Lord to lead others. Yung mga set of songs na nilalagay nyo, mga song leaders, mga backup, the Lord choose you. But again, you need to check, Lord, check mo kung napupuri ko pa ba sarili ko o ikaw. Check mga kapatid, ha? Know that unless the proper relationship is maintained between the worshiper and God, the worshiper and the neighbor, sacrifices are meaningless. Dapat meron tayong proper relationship na na-maintain. Narinig ko ito kay Pastor Inday, parang na-overheard ko na sabi, Pastor Inday, paano mo na-maintain yung anointing? Ano sabi ni Pastor Inday? Sabi niya, bakit kay Lord? Not because magaling na siya kumanta-give, diba? Talented, diba? Kundi, ang anointing hindi nanggagaling dahil sa kung ano meron ako, kundi kay Lord. Babad tayo mga kapatid, babad tayo sa salita. Mahirap man, the Lord will help us, the Holy Spirit will help us mga kapatid. We need to check yung worshiper and God na tama ba yung relasyon natin sa Kanya. Amen? Huwag natin hayaan na yung sacrifices natin are meaningless. Diba? And the Lord will show you that. Mapakita yan ng Panginoon. Psalm 50:16-17. Recite my law no longer and don't pretend that you obey me. For you refuse my discipline and treat my laws like trash. Amen? So dito sa Salmo sabi niya, pinapastop na tama na, huwag ka na magbasa kasi you're just pretending. Actually, huwag ka na magbasa, girl. Girl, parang sa church na, huwag ka na magbasa kapatid, di ba? Sabi na, di ba? Recite my law no longer, don't pretend that you're obeying. Kasi napakadaling pikiin di ba? We need to check again. Lagi natin ipasiyasat sa kay Lord dahil ang Lord lang naman ang nagsisiyasat ng puso natin. Amen. And masisiyasat yan kung ipapasiyasat natin. Amen? So, don't pretend that you obey me, for you refuse my discipline and treat my laws like trash. Parang basura, sabi niya, parang basura ko lang pinagawa yung mga commandment ko, yung salita ko. So, stop it. Pinapastop na nila kasi, andyan ka nga, pero kita ko yung kahit mo anak yun. And we need to
to do things. We need to do something. We need to stop pretending. Amen? Proverbs 21 verse 2, every man's way is right in his own eyes, but the Lord weighs and examines the heart of people and their motives. Ang Diyos pala ang nagtitimbang. Amen? And ang Diyos pala ang nagtitimbang, and ang Diyos pala ang nagtitimbang, at siya nag-check ng heart natin, nag-e-examine. Di ba kita, no? So, hindi si sister na nag-examine na last minute. Na-examine tayo ng Lord, but it is the Lord. Kaya lang, I heard this message from Pastor Ferdy na sabi niya, kaya lang may times na pag-ulit-ulit mong naririnig, you need to check. Yes. Bakit ulit? Buti lang kung one time mo na siya narinig o twice, kaya lang kung paulit-ulit mo siya naririnig kapatid, you need to listen. Lord, tama ba yung sinasabi ni Jesus, nagkaroon ako? Kasi minsan hindi ko nakikita sa sarili ko eh. Ibang tao talaga nang nakita. So we need to check. Kasi the Lord used, sa New Testament, Old Testament, diba? The Lord used people, believers o unbelievers pa yan. So we need to check, and mahirap magpa-check ng heart kapag matigas na yan at pinakalyo. Amen? Amen. So we need, makikita ng Lord yung motive mo. Alam ko yung motive mo. Kaya ka pala nagbigay ng text kasi gusto mo sumama sa susunod na trip. Diba? May motive diba? So it's not giving, it's not honoring the Lord. Sabi nga niya, you honor me, you honor mo. Kaya nakita ko yung gusto mo kapatid anak. 3, last, you reverence human tradition. Yung human tradition, di ba? Yun nga, yung kanina sa sarili natin ng Mateo 15, napapalitan yung mga utos ni Lord ng mga human tradition, di ba? Ano ba yung mga tradition natin na minsan napapalitan natin na dapat commandment ni Lord? Ano ba yung mga yon na minsan may time na, yun nga, sabi dito, God wants His people to be fully devoted to Him. We cannot fake devotion. We cannot fake devotion sa paningin ng Lord. Kaya lang, hindi sila nagagawa natin siya na pikiin. Diba? Kaya may time na parang yung pag nag-pray ka na sa Bible, parang wala kang na-receive na na message. Kasi parang it's fake, parang very mababaw. Diba? Kaya kung minsan wala tayong marinig na mensahe sa Panginoon. God knows our hearts and whether what we say has integrity or may honesty. Ito yung mga self-made rules, which is ito yung mga pinakita ng mga Sadduceo at mga Pariseo na hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos kasi hindi ka nagbubugas ng kamay bago tayo, diba? Napalitan ng tradisyon yung mga mga utos ng Diyos. Kaya yung gano'n din yung story with Jesus na may tinulungan siya, diba, na Sabat siya, tapos kinurek siya ng mga tao, bakit ka nagtatrabaho? Bakit tinulungan yun? Sabat ang pinag-heal. Sabat. Diba? So, nire-replace natin yung mga tradition kasi which is before, diba, nung Catholic tayo, ang dami natin mga traditions na mga kaugalian, marami. So, hindi ko siya mapagitin. Balik na masyadong tamaan. Amen. Yung mga tradition na daan natin na napapalitan. Na dapat, pupunta ako sa simbahan. Parang nandun ako sa lasa may Kaya ako minsan, yung Catholic before, diba, Catholic ako. Wala akong marinig na message kasi ang ko lang doon is tradition of men na dapat tuwing Sunday, nandun tayo sa church as family, as barkada. Tradition na lang siya. Hindi na siya, obedience for the Lord na pumunta ako doon kasi gusto ko makarinig ng mensahe. Sasama ako doon sa pamilya ko, pupunta ako kahit anong mangyari because I want to hear God. Baka may mensahe ang Lord sa akin. Action. Beware the danger of religious tradition. Recognize and guard against the tendency of men to teach religious tradition as a substitute for God's Word. Kaya mag-ingat tayo kasi diba, as Pilipina, minsan nagiging merit tayo sa Jewish people
may mga tradisyon na ina-adapt natin and pino-forsake natin si Jesus. Nakita ko kasi yun sa mga kamag-anak ko, which is nakakakilala sila. Then, nagkaroon ng marriage, nawala yung honoring God, napalitan ng tradition of men. Dahil Jew di ba? So, kailangan magpasakop di ba? So, we need to check or guard against the tendency of men to teach religious tradition as a substitute for God's Word. Know that those who have the greatest knowledge of truth will be held accountable for the greatest faithfulness. Wow. Accountable pala tayo kapag may nangyari, no? Yung alam mo na yung katotohanan, tapos tinalikuran mo siya. Sabi na dito, you have the greatest knowledge of truth, will held accountable for the greatest fruitfulness. Mag-accountable tayo, bawat isa sa atin, we are accountable. Una-una sa sarili natin, sa mga kapatid natin, di ba? Nandito tayo as a church to encourage one another, not to judge one another. To help one another, not to backfight one another. Di ba mga kapatid? Amen. Sa Psalm 78, 36 to 37, nevertheless they flattered him with their mouths and lied to him with their tongues, for their heart was not steadfast toward him, nor were they faithful to his covenant. Minsan pina-flatter natin sila sa mga prayer natin, no? Na parang, yung makikinig ako ng mga yun. Nakita ko rin kasi yung sarili ko, makikinig ako ng mga prayer, yung mga flattering words, which is no meaning naman sa heart ko at all. Pero maganda pakinggan sa prayer. And maganda pakinggan ng mga tao na nakikinig sa prayer. Prayer is kung ano yung laman ng heart mo kay Lord. Diba? Yun yung tinitingnan ni Lord. Kaya nga niya sinasabi na lip service or versus heart service or vain worship. Parang yung vain worship, meaningless, meaningless. Kahit mag-isang oras na mga prayer, meaningless siya. Sayang lang. Na-try na lang yung bubbling words, yes. Puro mabulaklak or mabulak, di ba? And we're not pleasing people. Kaya lang, may times talaga na nangyayari. Bakit nangyayari? Dahil na-experience ko siya nangyayari na dapat magtuyak ng maganda, dapat mabulaklak, dapat yung maano yung mga kapatiran, di ba? May ganun, may times na ganun Kaya lang, we need to check again. Kasi gawa yun ng kaaway. Amen? It is the attack of the enemy na hindi natin namamalayan. Di ba? Kaya we need to check mga kapatid. Amen? Conclusion na tayo. God is patient and desires genuine relationship. Genuine relationship, even when we fall short, genuine faith calls for sincerity over mere lip service. Kahit na mag-fall tayo, okay lang. Basta lumapit lang tayo kay Lord. Lord, parang ako yun. Okay lang kapatid. Kasi it's the conviction of the Lord. And sabi niya, even when we fall short, diba? Even when we fall short, inaas pa rin ng Lord, come to me, anak. I need your heart, I don't need your lips. I don't need your eye service. I need your heart. Dapat tama yung heart natin. And if you think na ikaw yun, you ask the Lord, di ba? You talk to the Lord, you speak to the Lord na, anong gagawin ko, Lord? Kasi, minsan may times na, yung mga kasinungalingan natin, na pinaniniwala natin long time ago, matagal na natin siya pinaniniwalaan, kala natin tama pa siya. Kasi ang tagal na niya pinipeki ko si Lord, kala ko mapipeki ko si Lord pag nagano ko, yung babbling yung words ko, di ba? Pero kung minsan, dahil sa tagal na, kala mo okay siya. Diba? Kaya napakaganda talaga mga kapatid that we read the Bible. The Bible is, yan yung natin, food for the soul. Amen? Kung makain tayo 3 times a day, feed din natin yung soul natin mga kapatid. A true worshiper is one whose heart is right with God. A person with a changed heart seeks praise from God, not from people. We please God when we obey His word and not human traditions. May we be true worshipers who honor, love, and obey the Lord with our whole hearts. So dapat
ino-honor natin, hindi half-hearted. Kasi pwedeng mag-obey ka, kaya lang half-hearted. Willing nga, half-hearted naman. Diba? So, hindi siya pa rin kay Lord. Kaya lang, the Lord used that. Ano yung system? So, dapat half-hearted. Dapat half-hearted naman ako. Which is hindi rin naman. Kasi pag nag-umpisa tayo, half muna. Then, dahil napapaligiran ka ng mga kapatiran, mga anak ng Diyos, nag-start yung grow kay Lord, di ba? Nag-grow ka para mga magkakaibigan, mag-aasawa, the more you connect sa kanila, nag-grow yung love. So, ganun din sa atin. We connect to God first through the Word of God, then through people. So, huwag natin sabihin na, I love the Lord. Kaya sa sister talaga naman. Hindi ko na talaga matansya. Kaya, di ba? Dapat, times na, we need to check natin, Lord, bigyan mo ako ng lakas or ng obedience to love. Sabi mo sa mga salita mo, not everyone who calls me Lord, Lord will go to the kingdom of heaven, but those who do the will of the Father. Amen. Amen. Hindi pwedeng Lord, Lord ka lang, tapos hindi mo naman pala ginagawa yun. May sinasabi ang Lord sa'yo na gawin mo, yet hindi ka pa ready. Okay, dahil magpapasensya ang Lord, okay lang yan. Pero may time na tatalo na ang Lord. Ang tagal mo na kumilos eh. May kukuha siya ng iba. Actually, hindi tayo kakulangan sa ministry ng Lord, sa kingdom ni Lord. Kung hindi ka, ayaw mo ipa-available yung sarili mo, tatalo na kung may mga tao na available, no wills and no hearted. Amen. Hebrews 10:22, let us approach God with a true and sincere heart and unqualified assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Amen. Dapat sincere ang heart natin, mga kapatid. True and sincere. Amen. And 2 Corinthians 13:5, test and evaluate yourselves to see whether you are in the faith and living your lives as committed believers. Test nyo daw. Test daw natin and evaluate. So, pwede ka magsulat. Lord, ano kaya yung ginagawa? I-test mo, you need to test. Then you pray for that. Pag nahihirapan ka dito, you write it down. Diba? Testing it. Then ipasiyasan natin kay Lord. Saan ako ito, Lord? Sincere ba? Yung paglapit ko sa'yo, true faith ba? Diba? Committed ba ako sa iyo, Lord? O napipilitan lang ako? Examine yourselves, not me. Diba? Sabi na kasi dito, hindi ako mag-examine sa inyo. Hindi si Pastora dito, hindi si Pastora Inday. Hindi ang kapatid mo, kundi the Lord will examine. Examine yourself, or do you not recognize this about yourselves by an ongoing experience that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail the test and are rejected as counterfeit. Amen. Kapag nakita nyo na fail ka, parang na-test mo na si Senator, Lord, na-test ko na, Lord, and na-evaluate ko na, and nakita mo, Lord, malayo na pala ako sa iyo. Deep service na pala ginagawa ko instead of hard service. Vain worship naman pala yung nagagawa sa iyo. And Lord, help me, Lord, God, na makorek to, na ma-check to, diba? Ipa-check natin lagi sa Panginoon. Amen. To God be the glory. Amen. Amen. So let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord God, for your word tonight, Panginoon. Lord, sinabi mo ng paulit-ulit, Panginoon. Only you, God. Hallelujah, Lord God. Knows the heart of your people, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, Lord God, ang nakakasiyasa. Lord God, ang mga aming puso, Panginoon. Kaya right now, Panginoon, lumalapit na kami sa iyo, Panginoon. Nasiyasabi mo ang aming mga puso, Panginoon. Ang aming mga gawa, ang aming mga salita, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Dahil, Lord, hindi namin kaya nang wala ka, Panginoon. And Lord, correct us, Panginoon. If pumasok kami sa mga kategorya na ito, Panginoon, Lord God, yung worship namin sa iyo is in vain, Panginoon. Lord, forgive us, Father, hallelujah, through your Son and through the power of the Holy Spirit, Lord God. Lord, change us, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon. We are willing to be changed, Lord. Just
show me, Panginoon, Lord, and the way. Show us the way, Panginoon. And Lord, it's not easy, but Lord, with the power of the Holy Spirit, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na ipasiyasat araw-araw, Panginoon, ang aming mga gawa, ang aming mga salita, ang aming buhay, Panginoon. If, Lord, that we are living, Lord God, sa salita mo o sa tao, Panginoon,